Isang batang babae na walang pupuntahan ang nagkamali na nagbago ng lahat. Pumasok siya sa maling kwarto at hindi niya namalayan na nahiga siya sa kama ng isang mayaman at makapangyarihang negosyanteng Arabo. Wala siyang inaasahang darating, pero nang makita niya siya, may nangyaring hindi inaasahan, isang bagay na kahit siya mismo ay hindi maipaliwanag. Wala siyang kasama, walang pera, walang tirahan, walang plano. Naglalakad siya sa isang marangyang hotel na lampas sa kanyang mundo. Ang isang mahirap na babae ay naglalakad sa mga pasilyo na may dala lamang ng pag-asa at pagod. Matagal na niyang hinahanap ang isang lugar kung saan siya makakaramdam ng kaligtasan kahit isang gabi lang. Nawawala at nangangatog sa lamig, napadpad siya sa isang bukas na pintuan at pumasok. Hindi niya alam na ang marangyang suite na iyon ay pag-aari ng isa sa mga pinakamaimpluwensyang tagapagpaganap sa bansa. Hindi siya pumasok ng walang pahintulot. Hindi siya kumuha ng kahit ano. Humiga lang siya upang ipahinga ang pagod niyang katawan. Wala siyang ideya na magbabago ang kanyang buhay. Nang bumalik siya sa kanyang suite at makita siyang natutulog sa kanyang kama, dapat sana'y magalit siya. Pero hindi ganoon ang nangyari. Sa halip, may bumalot sa kanyang puso. Isang kakaibang pakiramdam na malalim at hindi inaasahan. Nakita na niya ang kagandahan noon, pero iba ito. Tahimik, totoo at walang pretensyon. Hindi siya nagbibihis para magpakitang gilas. Wala siyang suot na makeup o alahas. Siya ay tunay. Ano ang nangyari pagkatapos? Walang nakakita na darating ito. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notifications para madala namin sa iyo ang mas marami pang mga kwentong puno ng damdamin at inspirasyon tulad nito. Noong gabing iyon, bumuhos ang ulan sa lungsod ng Casablanca. Sa labas, nagngangalit ang bagyo. Sa loob ng marangyang lobby ng Almasari Hotel, kumikinang ang marmol sa ilalim ng mga gintong ilaw. Nagniningning ang mga chandelier sa taas. Ang bango ng jasmine ay dumadaloy sa hangin na parang panaginip. Ito ay isang lugar na ginawa para sa mga hari, mga tycoon at mga bilyonaryo. Hindi para sa isang tulad niya. Ang pangalan niya ay Teresa. Dumating siya 2 araw lang ang nakalipas mula sa isang tahimik na baryo sa Côte d'Ivoire. Dumating siya para hanapin ang isang trabaho na nawala bago pa man niya ito masimulan. Hindi dumating ang taong dapat siyang salubungin. Ang alok na trabaho, wala na. Ang huling barya niya ay ginamit para bumili ng tuyong tinapay at isang bote ng tubig. Iyon ang huli niyang pagkain. Nagugutom siya, pagod na pagod siya, wala na siyang ibang mapagpipilian. Nang hindi nakatingin ang doorman, tahimik siyang nakapasok sa pintuan. Basa ang damit niya at dumidikit sa balat. Ang mga hubad niyang paa ay nag-iwan ng malambot, basang bakas sa malinis na sahig. Nakatingin siya sa lupa. Wala siyang napansin. Wala talaga siyang napapansin. Walang matutuluyan at walang patutunguhan. Isa na lang ang hiling niya, makakita ng init kahit isang gabi lang. Sa ika-12 palapag, tahimik ang mga pasilyo na parang belo. Pareho-pareho ang itsura, marangya, malamig at hindi pamilyar. Hinawakan ng kanyang mga daliri ang makinis na pader habang naglalakad. Nanginginig ang katawan sa pagod. Pagkatapos, may isang pinto na kumuha ng kanyang pansin. Room 1,203. Bahagyang nakabukas ang pinto. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Huminto siya, lumingon. Walang tao, dahan-dahang binuksan niya ang pinto. Tahimik ang silid, mahinang ilaw ang nagliliwanag. Ang hangin ay may amoy ng bihirang kahoy at malinis na lino. Napakalaki nito, sobrang laki para sa isang tao lang. Sa gitna ay isang malaking kama, malinis, nakakaanyaya. Parang anino siyang pumasok at maingat na isinara ang pinto sa likod niya. Hindi hinawakan ng kahit ano, lumapit siya sa gilid ng kama. Nag-atubili sa kanahiga at yumuko ng mahigpit sa ilalim ng kumot.
Sa unang pagkakataon pagkatapos ng ilang araw, nagsimulang mag-relax ang kanyang katawan. Sa parehong sandali, bumaba si Farid Al-Hassan mula sa kanyang makintab na itim na Maserati. Iniabot niya ang kanyang mga susi sa valet nang walang salita. Sa edad na 39, siya ay matangkad, tiwala sa sarili at laging kontrolado. Nagawa niyang magtagumpay sa negosyo ng real estate sa Dubai, Doha at London. Puno ang kanyang buhay ng mga pulong, desisyon at mga pangangailangan. Ngunit ngayong gabi, ayaw niya ng lahat ng iyon. Ang gusto lang niya ay katahimikan. Pumasok siya sa elevator, binuksan ang kwelyo ng kanyang kamiseta at nakadapo sa salamin, nalulunod sa mga iniisip. Pagpasok sa kanyang suite, ibinaba niya ang kanyang briefcase, binuksan ang kanyang kurbata at lumakad patungo sa silid tulugan. Dito siya natigil. Sa gitna ng kanyang kama ay may isang babae, hindi niya kilala, hindi niya inanyayahan. Hindi siya nakaayos, wala siyang pabango o alahas, mukha siyang simpleng nakatulog dahil sa sobrang pagod. Una, naisip niyang tawagin ang security, pero may pumigil sa kanya. Lumapit siya, nangangatog pa siya kahit natutulog. Ang kanyang balat, isang magandang kayumangging kulay ng mahogany, ay parang nagniningning sa ilalim ng malambot na ilaw. Basa pa ang kanyang mahabang tirintas na nakalatag sa kanyang unan. May kapayapaan sa kanyang mukha, sobrang kapayapaan para sa isang taong tiyak na dumaan sa hirap. Walang sinabi, maingat niyang itinakip ang kumot sa kanyang balikat. Hindi siya gumalaw. Lumayo si Farid at umupo ng tahimik sa isang leather na upuan sa tabi ng pader. Pinanood niya itong natutulog. Pinanood ang mahinang paghinga. Hindi siya naroon para kumuha ng kahit ano. Hindi niya hinawakan ang kanyang mga gamit. Nag-collapse lang siya. Tiningnan niya ang oras, 12:00 ng madaling araw. Binuksan niya ang kanyang cuff, humiga ng bahagya at ipinikit ang mga mata. Hindi niya alam kung bakit, pero may nagsabi sa kanya na hindi niya siya pwedeng paalisin. At sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, natulog si Farid Al-Hassan sa sariling silid. Nakaupo sa isang upuan, tahimik na pinapanood ang isang estrangherong natutulog sa kanyang kama. Wala ni isa man sa kanila ang nakakaalam na ang isang gabing iyon ang magiging simula ng isang bagay na magbabago ng kanilang buhay magpakailanman. Dahan-dahang kumilos si Teresa, ang kanyang katawan ay lumulubog sa lambot na hindi niya nakilala. Ang tela na nakadikit sa kanyang balat ay tila mamahalin at banyaga. Sandaling naisip niyang nananaginip siya. Marahil nasa walang katapusang biyahe pa rin siya sa bus, nasa pagitan ng isang masakit na nakaraan at isang hinaharap na hindi niya makita. Ngunit nang dahan-dahan niyang binuksan ang mga mata, dumating ang realidad at wala sa mga ito ang may katuturan. Hindi siya nakahiga sa isang manipis at punit-punit na kutsyon mula sa isang sira-sirang silungan. Ang kama na ito ay malambot, mainit, malinis. Ang mga kumot ay puting-puti na parang niyebe. Ang hangin ay may banayad na halimuyak. Marahil sandalwood, lahat ay parang panaginip. Dahan-dahan siyang umupo. Sa itaas niya, kumikislap ang isang chandelier sa banayad na liwanag ng umaga. Namangha siya habang nilalapitan ng kanyang paligid. Kumikinang na marmol na sahig, matataas na bintana mula kisame hanggang sahig, isang pribadong balkonahe na tumatanggap ng pagsikat ng araw, mararangyang silya na may velvet, gintong mga lampara, at saka napatingin siya sa lalaking nakaupo sa kabilang bahagi ng silid. Napahinto ang kanyang hininga, tahimik lamang siyang pinagmamasdan. Kalma, hindi gumagalaw. Nakatawid ang isang paa, hawak ang telepono sa kamay, hindi man lang tinignan. Ang ekspresyon niya ay hindi mabasa. Sumiklab ang takot sa dibdib ni Teresa. Mahigpit niyang niyakap ang kumot at nilubog pa sa paligid niya, kahit buo pa ang kanyang suot na damit. Hindi kumibo ang lalaki.
Pagkatapos, sa malumanay at mababang tinig na may marangal na accent na Arabo, siya ay nagsalita. "Magandang umaga!" Mababa ngunit kalmado ang kanyang boses. Kontrolado ngunit hindi nakakatakot. Ang klaseng tinig ng isang taong bihasa sa maraming wika at komportable sa kahit anong silid. Malalim at seryoso ang mga mata niya, ngunit hindi malupit. Sinubukan ni Teresa na magsalita, ngunit hindi lumabas ang boses niya. "Hindi ko tinawagan ng seguridad," sabi niya ng mahinahon, parang sinasagot ang hindi naipahayag na takot niya. Kumatok ang mga mata niya. Nalilito, bakit hindi niya ginawa iyon? "Dahil natutulog ka," dagdag niya, "at parang mas kailangan mo ang kama kaysa sa akin." Natatangay siya sa tingin sa kanya nang hihinayang. "Pasensya na po," bumulong siya. "Hindi ko sinasadya, hindi ko alam." "Okay lang," sagot niya ng mahinahon, itinaas ang isang kamay para patahimikin siya. "Ano ang pangalan mo?" Nag-pause siya, nag-aalangan. "Teresa," sagot niya sa wakas. Tumango siya. "Ako si Farid." Nagkaroon ng bigat na katahimikan. Tumingin si Teresa sa baba, binabaluktot ang mga daliri sa mga kumot. "Uuwi na po ako," bigla niyang sabi. Nanginginig ang boses. "Hindi ko sinubukang magnakaw. Sumpa, hindi ko hinawakan ng kahit ano." "Alam ko," sabi ni Farid. Tumayo siya dahan-dahan at nanginginig. Nanginig ang mga binti niya. Tumayo rin si Farid kusang lumapit, ngunit pinigilan ang sarili. Sa mga mata niya nakita niya lahat, takot, hiya at gutom. "Kumain ka na ba?" tanong niya ng mahina. Umiling siya. Kinuha niya ang telepono sa dingding. "Uutos ako ng almusal." "Huwag!" biglang sambit ni Teresa. Bumalik ang panik sa kanyang boses. "Pakiusap, ayoko magdulot ng problema. Hindi ako karapat-dapat dito." Tumingin si Farid sa kanya. "Ngayon karapat-dapat ka na." Tahimik siyang tumingin sa kanya, walang masabi. "Bakit ka mabait sa akin?" tanong niya, halos hindi makapaniwala. Hindi siya agad sumagot, sa totoo lang hindi niya alam. Isa siyang taong naghahangad ng perpeksyon na tinatanggihan ng tao dahil sa pinakamaliit na pagkakamali. Isang lalaking kinatatakutan sa mga boardroom sa iba't ibang kontinente. Ngunit ang batang ito, ang tahimik nanginginig na batang babae, ay nakapasok sa isang bahagi sa kanya na hindi niya akalain na buhay pa. Mag-isa ka, nilalamig ka, at marahil hindi ito ang kwartong sinasadya mong pasukin, pero maaaring ito ang tamang lugar sa huli. Napaluhod ang mga luha sa gilid ng mga mata ni Teresa. Mabilis niyang nilingon ang mukha niya. Lumakad si Farid papunta sa bintana, kinuha ang telepono ng hotel at nagsalita ng may tahimik na autoridad. "Room service, almusal para sa dalawa, walang tray fee, bilisan." Tumingin siya sa kanya. "Hindi ka aalis, umupo ka." Nawalan siya ng lakas bago pa man siya makasagot. Bumagsak siya sa silya. Pagdating ng almusal, sariwang prutas, mainit na tinapay, gintong pulot at mainit na tsaa, nagdalawang isip si Teresa. Tiningnan niya ang pagkain, nag-aalinlangan. Pero nagsimulang kumain si Farid ng kalmado, hindi nagpapakita, na para bang isa lang itong pangkaraniwang umaga. Marahil para sa kanya, ganoon nga. Pero para kay Teresa, ito ang unang umaga sa matagal na panahon na hindi siya natatakot. Kinuha niya ang isang piraso ng tinapay. Nanginig ang mga kamay niya. Napansin ni Farid lahat, pero wala siyang sinabi. Hindi niya siya pinilit na magsalita. Hindi pa. Ngunit sa loob niya, may nagbago. Sa loob ng maraming taon, iniiwasan ni Farid ang emosyon, iniiwasan ang tao. Ngunit ngayon, gusto niyang makilala ang isang tao, siya. Sa wakas, hindi niya kailangan ng sagot para sa negosyo o kalamangan. Gusto lang niyang marinig ang kanyang kwento. Nasa mesa ang kalahating kinain na almusal. Tahimik muli ang silid, pero hindi ito nakakahiya na katahimikan. Ito ang uri ng katahimikan na nararamdaman sa pagitan ng dalawang tao na may nararamdaman, ngunit hindi pa nila alam kung paano ipangalan ito.
Mahigpit na hawak ni Teresa ang kanyang tasa ng tsaa kahit na lumamig na ang inumin. Nakatayo pa rin siya ng tuwid, matigas ang mga balikat para bang inaasahan niyang tatanggihan agad. Napansin ni Farid lahat, sanay siya sa pagbasa ng mga tao, kanilang kilos, tingin at mga saglit na paghinto. Pero ito ay hindi negosasyon, hindi ito kontrol. Ito ay isang bagay na iba, pagkamausisa, totoo. Hindi siya humingi ng kahit ano, hindi pera, hindi tulong. At iyon, higit pa sa lahat ang lubos na nagpahina sa kanya. Munram, saan ka galing? Malumanay ang kanyang boses, halos nag-aalangan. Muling itinataas ni Teresa ang kanyang mga mata sandali bago ito ibaba muli. Ivory Coast, mahina niyang sagot, isang maliit na baryo. Sobrang liit para mapasama sa anumang mapa. Ano ang nagdala sa iyo rito? Tanong niya ng mahinahon. Nag-pause siya. Hindi mo kailangang ipaliwanag, mabilis na dagdag ni Farid, pero gusto kong maintindihan. Mahigpit na niyakap ni Teresa ang kanyang tasa ng tsaa. May ipinangako sa akin na trabaho, sa wakas ay sinabi niya. Isang trabahong paglilinis para sa isang pamilya dito sa Casablanca. Hindi ito malaki, pero sinabi ng pinsan ko na totoo ito. Sabi niya, patas ang sahod at may matutuluyan ako. Huminga siya ng malalim. Pero nang dumating ako dito, wala na. Hindi na gumana ang numero, hindi totoo ang address. Umupo si Farid ng bahagya. Tinanggap ang kanyang mga salita. Kalmado ang mukha, ngunit naging mas malalim ang kanyang mga mata. Nang mag-isa ka na ba mula noon? Tumango siya. May ipon ako, sapat para sa isang kwarto at pagkain, isang araw lang, tapos na. Nanginginig na ang boses niya. Sinubukan kong matulog malapit sa terminal ng bus, pero hindi ligtas. Isang lalaki, tumigil siya, napasakit ang lalamunan. Tumatakbo ako. Hindi agad sumagot si Farid, bahagyang naipit ang kanyang panga. Pero hindi niya tinanggal ang tingin sa kanya. At kagabi, tumingin siya sa lupa. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Nakita ko ang hotel. Hindi ako pumasok ng palihim. Gusto ko lang ng init. Naglakad ako at sa somehow, natagpuan ko ang pinto na iyon. Halos bumulong ang boses. Pasensya na po, hindi ako dapat nandyan. Pero nandyan ka, mas matatag na sabi niya, at ligtas ka. Sa unang pagkakataon mula nang magkita sila, tiningnan ni Teresa siya nang hindi natatakot. Bakit mo ako tinutulungan? Mahina niyang tanong. Hindi agad sumagot si Farid. Tumayo siya at lumakad papunta sa bintana. Ang araw ng umaga ay nagbigay liwanag sa skyline. Ang lungsod ay buhay na buhay. Ang mga sasakyan ay dumadaloy na parang ilog. Ang mga tao ay kumikilos na may layunin. Ito ang isang lungsod na siya mismo ang nagpatayo, hinubog sa pamamagitan ng kapangyarihan at kontrol. Ngunit ngayon, lahat ng iyon ay parang malayo. Dahil napasok mo ang buhay ko nang hindi inaasahan, mabagal niyang sagot. Ngunit ngayon na nandito ka, ayokong mawala ka. Hindi siya nakasagot. Hindi kita tinutulungan dahil awa, dagdag niya, at hindi rin kita hinihingan ng anuman, pero maibibigay ko sa iyo ang isang lugar na matutuluyan, isang lugar na mas ligtas kaysa dito sa hotel, isang pribadong lugar. Nahinto ang hininga ni Teresa. Pahihintulutan mo akong tumira sa bahay mo? Hindi ka na estranghero. Tinitigan niya siya na parang naghahanap ng nakakubling kondisyon. Walang kapalit? Maingat niyang tanong. Wala, sagot ni Farid. Pero may isang kondisyon. Natungtong muli ang katawan ni Teresa. Maging tapat ka sa akin, wika niya. Palagi, kahit gaano man ito kahirap. Anuman ang pinagdaanan mo, anuman ang itinatago mo, huwag kang magsinungaling. Kaya kitang protektahan. Pero hindi ko mapoprotektahan ang kasinungalingan. Dahan-dahang tumango si Teresa. Mabigat ang bigat ng kanyang mga salita. Hindi ito tungkol sa pagpapashelter lang. Ito ay tungkol sa pagtitiwala. At ang pagtitiwala sa mundo niya ay higit pa sa kahit anong halaga ng pera. Ngunit sa kaibuturan ng puso niya may kumislap na takot.
Hindi siya kay Farid, kundi sa kung ano ang maaaring mangyari sa kanya kapag siya ay malapit sa kanya dahil ang damdamin ay hindi humihingi ng pahintulot. At hindi siya sigurado kung handa na ba ang puso niya na muling makaramdam. Bago magtakip silim, 3 makintab na itim na SUV ang dumating sa isang tahimik na pasukan sa likod ng Almasari Hotel. Walang staff ang naabisuhan. Walang bisita ang nakakita sa kanilang pagdating. Galaw ni Farid ay puno ng diskresyon na tanging tunay na kapangyarihan lang ang nakakabili. Tahimik na umupo si Teresa sa gitnang SUV na kulong sa katahimikan at madilim na balat. Hindi niya tinanong kung saan sila pupunta. Hindi niya kailangang itanong. Kahit saan iyon, malayo iyon sa gutom at takot na kanyang naranasan. Si Farid ay nasa SUV sa unahan. Hindi tumitigil ang pag-vibrate ng telepono niya pero hindi niya ito pinansin. Pagkalipas ng 25 minuto, bumukas ang mga tarangkahan sa isang nakatagong hasyenda. Mga matataas na puno ng palma ang nakahanay sa kalsada. Ang mga pader na nababalutan ng mga halaman ay nagtatago sa mundo sa labas. Sa loob ay ibang mundo, tahimik, payapa at mahinahon. Ang mga ibon ay umaawit sa ibabaw ng isang lawa na kumikislap sa liwanag ng gabi. Ang mga maayos na hardin ay nakapalibot sa mga marble na hagdanan patungo sa isang marangyang puting villa. Dahan-dahang bumaba si Teresa. Ang kanyang mga paa na nakasandalyas pa rin ay humipo sa makinis na bato. Ang pag-iba ay dumampi sa kanya na parang alon. Isang katulong ang sumalubong sa kanila nang walang tanong. Isang babae naman ang nag-alok ng malalambot na tuwalya at malilinis na damit. Ito ang magiging kwarto mo, banayad na sabi ni Farid habang binubuksan ang isang pinto sa dulo ng mahinahong pasilyo. Hindi ito marangya tulad ng kanyang suite pero maganda ito sa ibang paraan, simple, payapa. Ang puting kurtina ay malumanay na lumulutang sa tabi ng bintana. Isang maliit na estante ng libro ang nakatayo sa tabi ng kama. Sa mesa ay may tray na may prutas at isang baso ng tubig. Ang silid ay may amoy ng langis ng rosas at isang bagay pa, isang mainit at hindi pamilyar. Sa unang pagkakataon na parang habang buhay na ang lumipas, nanatiling nakatayo si Teresa at hinayaan niyang huminga. Lumingon si Teresa sa kanya, hinahanap ang mga sagot sa kanyang mga mata. Bakit mo ginagawa ito? Huminto sandali si Farid, saka mahina niyang sumagot, siguro pagod na akong magpanggap na wala akong puso. Bago pa siya makasagot, dagdag niya, ligtas ka dito. Wala nang ibang nakakaalam na nandito ka kundi ako lang. Kumain ka, magpahinga. Bukas, pag-uusapan natin ang susunod na hakbang. At doon siya umalis. Gabing iyon nakatayo si Teresa sa pribadong banyo, nakatitig sa kanyang refleksyon sa salamin. Sa unang pagkakataon sa napakahabang panahon, naligo siya sa maligamgam na tubig. Hinugasan niya ang dumi at takot. Sinaray niya ang buhaghag niyang buhok. Hindi niya nakilala ang babaeng tumitingin sa kanya mula sa salamin. Hindi siya ang parehong babaeng naglakad sa ulan papasok sa kwarto ng estranghero. Pero hindi rin niya naramdaman na kabilang siya sa bagong buhay na ito, hindi pa. Kinabukasan, abala si Farid sa mga papeles ng isang banayad na katok ang pumasok. Pumasok si Carmen, ang kanyang pinagkakatiwalaang assistant na may alalahanin sa mukha. May problema tayo, sabi niya. Hindi siya tumingin sa itaas, sumagot siya, ano ang problema? May mga chismis, sabi niya. Tumigil siya. Chismis tungkol sa isang babae sa iyong hotel suite. May staff na nagsabing nakita nila siyang lumalabas kasama mo. Maliit lang, pero kumakalat na. Huminga ng malalim si Farid. Inasahan ko na mangyayari ito. Bumaba ang boses ni Carmen. Sino siya, Farid? Ito ba si Teresa? Huminto siya saka sumagot, isang taong napasok sa buhay ko nang hindi inaasahan at pinaalala sa akin na tao pa rin ako.
Nagbigay si Carmen ng tingin na puno ng pangunawa, ngunit hindi na nagtanong pa. Kilala niya si Farid ng sapat para hayaan ang katahimikan ang magsabi ng iba pa. Hapon yun nang naglakad si Farid sa hardin at nakita si Teresa sa lilim ng isang puno ng igos, may hawak na libro sa kanyang kandungan. Naligo na siya. Nakaayos ng maayos ang kanyang buhok, ang kanyang balat ay banayad na kumikinang sa ilalim ng araw. Huminto siya, tahimik na pinanood siya. Nakita mo ang library, sabi niya. Tumingin siya, nagulat. Mas malaki ito kaysa sa paaralang pinuntahan ko. Ngumiti siya ng mahina. May akses ka sa lahat ng ito, matuto ka ng gusto mo. Ibinalik niya ang libro sa mesa. Hindi basta-basta nagbibigay ang mga tao ng ganito ng walang kapalit. Upo si Farid, sa tabi niya kalmado ang boses. Wala akong hinihingi mula sa iyo. Gusto ko lang ng isang bagay para sa iyo. Ano? Katahimikan, paggalang sa sarili, ang pagkakataon na maging sino man ang gusto mo. Bahagyang bumuka ang mga labi niya, nagulat. Wala pang nakausap sa kanya ng ganoon, hindi isang lalaki. Wala. Bago pa siya makasagot, tumunog ang telepono. Sinagot ito ni Farid. Kaagad, nagbago ang ekspresyon niya. Anong problema? Tanong niya, mabilis ang tibok ng puso. Tumingin siya sa kanya, higpit ang panga. Nalaman ng mga media kung nasaan ka. Pagdating ng umaga, kumalat na ito kahit saan. Mga larawan, si Farid na kilala at si Teresa na malabo ang anyo habang pumapasok sa SUV. Ang headline ay sumisigaw, Arabong bilyonaryo, nakitang kasama ang misteryosang babae. Hindi mula sa kanyang mundo, malupit ang artikulo. Nagsusulong ng iskandalo, may mga palihim na pahiwatig. Ipininta si Teresa bilang isang binili, isang ginamit, isa na namang panandali ang ugnayan sa isang eksotikong babae. Siya ang unang nakakita ng dyaryo. Maagang gumising, naglakad siya papunta sa sala kung saan iniwan ng mga staff ang edisyong pang-umaga sa mesa. Nanginig ang mga daliri niya habang iniangat ito. Napasikip ang dibdib. Hindi malinaw ang mukha niya, pero alam niyang siya iyon. Agad dumating ang kahihiyan, malakas ang paghatol kahit sa katahimikan. Buong buhay niyang naging invisible at ngayon nakikita siya ng mundo. Nang mali, nakita siya ni Farid na nakatayo ron, walang sapin sa paa, parang nagyelo. Pasensya na, banayad niyang sabi. Hindi nila dapat nalaman. Dahan-dahan siyang nilingon. Bakit nila sinasabi ang mga ito? Dahil hindi nila alam kung sino ka, sagot niya. At ang katotohanan ay hindi kasing bilis kumalat ng tsismis. Hindi ko ito hiniling, sabi niya halos bulong. Alam ko, sagot niya, pero natagpuan ka nito. Umupo si Teresa, hawak pa ang dyaryo. Iniisip nila na wala akong halaga. Kumuha ng tuhod si Farid sa harap niya, kalmado ang boses. Hayaan mo silang isipin ang gusto nila. Wala kang utang sa kanila. Sagutin mo lang ang sarili mo, ang taong nakikita mo sa salamin. Hindi siya sumagot pero may nagbago sa kanyang mga mata. Hindi siya umiiyak, hindi siya lumingon. Maliit ngunit matatag siyang tumango. Ngunit nagsimula na ang bagyo. Tumawag ang mga board ni Farid. Nag-alala ang mga investors. Nagpadala ng mensahe ang kanyang ina mula Dubai. Malamig, malayo. Huwag mong gawing kahihiyan ang pamilya. Ang kanyang buong imaheng pampubliko na hinubog sa loob ng maraming dekada ay nagsimulang mabasag. Bawat kilos niya ay maingat. Bawat kasunduan, bawat larawan, maingat na pinag-isipan. Ngayon, isang sandali, isang babae ang nagbabanta na wasakin ng lahat. Mayroon siyang dalawang pagpipilian, tahimik na itago siya o tumayo sa tabi niya. Pinili niya ang huli, ang hindi inaasahan ng kahit sino. Eksaktong 3:00 ng hapon nang humarap si Farid sa harap ng mga kumikislap na kamera sa punong himpilan ng kanyang korporasyon sa downtown. Nagkumpit-kumpit ang mga mamamahayag, nakatutok ang mga mikropono na parang mga pana handang tumama. Inaayos niya ang kanyang mga cuff, inayos ang kwelyo at tahimik na nilakad ang podium. Magsasalita lang ako tungkol dito ng isang beses. Panimula niya, matatag ang boses.
Biglang tumahimik ang silid. Ang babaeng nakita ninyo sa mga larawan ay hindi empleyado ko. Hindi siya bahagi ng anumang iskandalo. At tiyak na hindi siya isang lihim. Nag-pause siya, hinayaan munang manahimik bago magpatuloy. Pumasok siya sa buhay ko nang hindi inaasahan, oo. Ngunit mula noon, ipinakita niya sa akin ang isang antas ng lakas, dignidad at tahimik na tapang na bihira kong makita kahit sa pinakamakapangyarihang boardroom. Isang pagkamangha ang kumalat sa mga tao. Hindi ko kukomentuhan ang kanyang nakaraan, iyon ay kanya upang ibahagi. Ngunit sasabihin ko ng malinaw kung ang tanging dahilan ninyo para questionin ang kanyang halaga ay ang kulay ng kanyang balat o ang damit na suot niya nung gabing yon, ang problema ay hindi sa kanya, nasa inyo iyon. Kalmado at maingat ang mga salita niya, ngunit tumama ito ng malakas na parang kulog. Hindi na naghintay ng mga tanong, umikot si Farid at umalis sa podium. Gabing iyon, tahimik na umupo si Teresa sa kaligtasan ng bahay ni Farid, nanonood ng press conference sa screen. Malaki ang mga mata niya, nakalilitong hindi makapaniwala ang kanyang muka. Hindi mo naman kailangang gawin iyon, bulong niya. Kailangan ko, sabi ni Farid, nakasandal sa pintuan sa likod niya. Dahil kung mananahimik ako, ibig sabihin ay sang-ayon ako sa kanila. Humarap siya, nanginginig ang boses, ngunit ngayon susubukan nilang sirain ka. Ang negosyo mo, ang reputasyon mo. Lumapit siya, hinarap ang mga mata niya. Kung ang proteksyon sa pangalan ko ay nangangahulugang pabayaan ng isang tulad mo, hindi na sulit ang pangalan ko. Tinitigan siya ni Teresa, natigilan. Sa unang pagkakataon, hindi niya naramdaman na estrangero siya sa mundo niya. Ramdam niya na siya ay may lugar, may dahilan. Ngunit sa kaibuturan, alam nilang dalawa, malayo pa ang kwento mula rito. Tahimik na tumayo si Farid, nakatitig sa mensahe sa kanyang telepono. Ulit-ulit ang boses ng kanyang tiyuhin sa isip niya, palayain mo siya o mawala ang lahat. Hindi siya sumagot. Sa halip lumabas siya sa hardin kung saan nakaupo si Teresa sa ilalim ng parehong puno ng igos nagbabasa. Tumingin siya at nakita ang ekspresyon sa mukha niya. Alam na niya. Pinipilitang kanilang pumili, sabi niya. Tumango siya. Gusto nilang burahin ito na parang hindi ka kailanman umiiral. Mahinang isinara ni Teresa ang libro. Siguro kailangan kong umalis. Ngunit lumuhod si Farid sa harap niya. Hindi kita papayagang umalis. Pero paano ang lahat ng naitayo mo? Kung mawawala yon, ayos lang. Sa araw ding yon, nagbotohan ang board. Opisyal na tinanggal si Farid sa posisyon bilang CEO. Pumutok ang mga headline sa media. Bilyonaryong umalis sa imperyo dahil sa isang hindi kilalang babae. Walang ibinigay na panayam si Farid. Walang pahayag. Bigla siyang nawala kasama si Teresa. Lumipas ang mga linggo ng tahimik. Lumipat sila sa isang payapang bahay sa tabing dagat sa Essaouira. Pinalaki ni Farid ang kanyang balbas. Nag-enroll si Teresa sa mga klase sa wika. Nagsimulang magpinta, ngumiti ng higit. Nagsimula siyang magluto para sa kanya. Isang bagay na hindi matitiwalaan ng iba kung hindi nila nakita. Patuloy ang mundo sa pag-ikot, ngunit tumigil na silang makinig. Isang tahimik na umaga, nakita niya siyang nakaupo malapit sa dagat, nagdodrawing sa kanyang leather-bound na kwaderno. Ano yan? Tanong niya. Tumingin siya at ngumiti. Isang paaralan para sa mga babae sa iyong baryo. Pindot ni Teresa sa kanyang dibdib. Hindi mo kailangang gawin yon. Gusto ko, sagot niya, binigyan mo ako ng kaluluwa ko pabalik, Teresa. Hayaan mong may maibigay din ako. Gabi iyon, hindi makatulog si Teresa. Pinanood niya siya sa bintana habang siya ay nagtrabaho hanggang hating gabi, plano pagkatapos ng plano. Sa unang pagkakataon sa buhay ni Farid, hindi siya nagtatayo para sa pera. Nagtatayo siya para sa kahulugan.
Naipundar ang pundasyon sa 3 buwan. Siya mismo ang nagbayad. Walang sponsors, walang media, walang pansin. Higit kumulang 1 taon, handa na ang paaralan. Bumalik si Teresa sa kanyang baryo para maghanda sa pagbubukas. Naiwan si Farid. Gusto kong makita nila ang liwanag sa iyo, sabi niya, hindi sa akin. Ngunit kahit nasa kabilang dako ng dagat, namimiss pa rin niya siya, bawat oras. Pagbalik niya, naghihintay si Farid sa paliparan, walang driver, walang kasamang entourage, siya lang. Huli ka, biro niya. Hindi ako huli, ngiti niya. Maaga ka. Tawa si Teresa at sa harap ng mundo, hinalikan siya ni Farid. Walang takot, walang pag-aalinlangan. At hindi nasira ang mundo. Napatigil lang ito sa isang magandang sandali. 1 taon pagkatapos, binuksan ng paaralan ang mga pinto. 500 babae ang nag-enroll. Nakatayo si Teresa ng buong pride sa pasukan, binabati bawat isa sa pangalan. Nasa tabi niya si Farid, hindi bilang bilyonaryo, hindi bilang tycoon, kundi bilang isang lalaking pinili ang pag-ibig kaysa sa pamana. Gabi iyon, sa ilalim ng isang kalangitan na puno ng mga bituin, magkasama silang umupo sa bubong. Isinuko mo ang lahat para sa akin, bulong niya. Tumingin siya sa kanya nang may banayad na mga mata. Hindi, Teresa. Hindi ko nawala ang lahat. Nahanap ko ito dahil sa'yo. Dahan-dahang inihiga niya ang kanyang ulo sa balikat niya. Ang mga mata niya ay yumuko sa kapayapaan. At ganun lang, ang babaeng minsang walang kama na mapagtulugan, walang bubong na taguan, walang tinig na narinig, ay lumikha ng isang buhay na mas maganda kaysa sa anumang kanyang inisip. Hindi dahil may sumagip sa kanya, kundi dahil may isang tao na sa wakas ay nakita ang kanyang halaga. May naniniwala sa kanya. Kung naantig ang iyong puso ng kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel, pindutin ang like button, at ibahagi ang video na ito sa isang taong naniniwala pa rin na ang pag-ibig, kapag tunay, ay palaging mas malakas kaysa sa takot.